naniniwala ako na hindi unang papa. Sinong unang papa ng Romano Katoliko ngayon? Eh, yung pagkakaalam ko, yung papa na tinatawag, na-mention lang yan nung 5th century na yata eh. Hindi po yan yung Pa yung yung tanong, tanong bro. ko po. Sino po yung unang papa ng simbahan kung hindi po si San Pedro? Kasi sabi mo nagsasabi ka ng katotohanan, hindi ka Oh, nagsisinungaling. Gusto ko pong oh. malaman ang katotohanan na hindi pagsisinungaling kung sino po ang unang papa kung hindi po si San Pedro. Ito ang sagot ko, bro. Hindi ko nga alam kung sinong unang papa, pero sa Biblia tayo magbabase. Ayaw ng Panginoong Hesukristo na tawagin ang sino man dito sa mundo na papa. Bro, ganito. Mateo Paano mo ngayon 23:9. nasabi, paano mo ngayon nasabi na si San Pedro ay hindi unang papa na hindi mo naman pala alam kung sinong unang papa? O, iba nga ang paniniwala nyo, bro. Nakabase kayo sa katisismo at saka sa mga history. Ako, nagbabase lang ako sa Biblia. Kapatid Hindi nyo na ano. pwede akong So hanapan ng ayon kung para sa ano-ano. Biblia, si San Pedro hindi unang papa ng Roma? Oh, hindi. Saan mababasa sa Biblia, Wala bro? sinabi. Saan mababasa sa Bible? Sige, basahin natin nga. Oh, wala Bro John na. Ray, pakihanda ng Bible. Anong chapter, Sige, verse, sige. book? Sige. Kanda na. Sige. Oh, sige ha. Anong chapter? Intindihin nyo yung babasahin ko, bro. Kung Ibigay mo na, bro. Ibigay mo na. Uunawain bro. namin. Ibigay mo. Oh, sige, unawain. Mateo 9, basahin mo. Mateo 23:9. Sige. Sige po. Mateo 23:9. Oh. Sige Tapos may tanong kami sa inyo dito, dapat nyo sa babo. muna. Ayan Sige, nga. bro John Ray, basahin mo na, bro John Ray. Sige, Sige, bro. basahin muna natin. Ito. Ang dating Biblia version to, no? Kasi dating Biblia siya. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagat iisa ang inyong ama sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Yan ba, Romel? Okay. Brother Oh. Magwayin, Ngayon, saan dyan sinasabi paliwanag na nyo yan. hindi si San Pedro ang unang papa sa Roma? Oh, hindi nga. Saan? Ayaw nga ni Kristo na may tatawagin na papa dito sa ibabaw ng lupa. Tapos ngayon, tatawag kayo ng papa sa inyong papa sige. sa Roma. So, ang tawag sa iyo ng Hindi anak mo, naman bro, salansan mama. kayo sa kautusan ni Kristo. Okay, paano ngayon? Paano bro, ngayon Magwayin? intindihin Kung mo, mabasa bro. ko paano ngayon kung mabasa ko si Intindihin Pablo mo, na bro. patawag ng ama? Religious speaking lang tayo, bro. Religious Iba speaking yung nga, paano ngayon kung may ama sa pakita? labas. Paano kung Bro, maipakita ko sa iyo na iba si yung Pedro ama sa nagpatawag, makinig ka muna, Magwayin. Paano ngayon kung si Pedro nagpatawag ng ama, ibig sabihin nun, hindi mo na naman alam ang Bible. Nagsisinungaling ka na naman na hindi pwede tawaging ama ang sino mang nangangaral. alam ko yan, bro. Alam mo pala, alam. So, ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Wag muna, bro. Alam ko yung babasahin nyo, bro. Chachap-chapin Okay. nyo yan. Anong talata? Chachap-chapin nyo yan. Hindi chap-chap. Anong talata? Kung Chap-chapin alam nyo. mo anong talata, na si Pedro si San Pablo nagpatawag ng Ikaw ang ama. magbigay, bro. Chachap-chapin nyo yan. Hindi Tapos, chap-chap nga. Ikaw ang magbigay ng Bigyan mo na, talata. bigyan mo na, Magwayin. Ikaw yung magbigay ng talata, Chap-chap bro. to. Anong Ikaw, chap-chap? bro. Walang chap-chap dito. Walang chap-chap. Hey, Hindi naman kami Magwayin. katulad nyo na nagchap-chap. Wala. Ang ginagawa Bro, nyo kasi, Magwayin, bro, para hindi chap-chap, kinokontradict ikaw ang nyo yung magbigay ng Biblia. talata. Kinokontradict nyo. Paano nga kung mabasa ko na si San Pablo nagpatawag ng ama? Bro John Ray, Si San sabi Pedro- si sabi San niya po, Pedro Bro yung John Ray, ang Biblia pinag-uusapan daw ay natin, bro. kino-contradict natin. Kanina ko pa to kasi gustong itanong. Brother Magwayin, curious kasi ako dito eh. Paano ka po ba umuunawa sa Bible? Is it eisegesis or exegesis? Intindihin mo yung sinasabi. Ano nga po, Yung- eisegesis po ba yung way ng pagkakaunawa mo sa Biblia or exegesis? Ay, depende yan sa konteksto ng Biblia. Hindi po, pasensya na po. Gusto ko po kasi malaman yung sagot mo po. Eisegesis po ba yung pamamaraan mo or exegesis? Hindi ko O yan baka alam, naman bro. hindi mo Yung mga nauunawaan ganyan yung na tinatanong ko termino, sa'yo. bro. Yung iniintindi ko lang, bro, yung Biblia na nakasulat sa Eisegesis. Biblia. Salamat po, eisegesis po yung approach. Salamat. Oh. So Ipaliwanag mo yung Mateo 23:9. Ipaliwanag mo yun ngayon. Okay. Oo.
gusto ko lang ano i-confirm ito kasi sabi mo eisegesis ka. Ngayon po kung kilala mo po si Philip Comfort, ayon po kay Philip Comfort, ancient and modern exegesis, ibig sabihin exegesis po yung pag-unawa, alike have considered that Peter was using Babylon as a code for Rome. Tanong ko po sa iyo, Brother Magwayen, mali po ba si Philip Comfort na sinabi niya yung Babylon ay Rome? Hindi ko alam yan. Okay, salamat po. Hindi mo pala alam. Okay na tayo? Ko alam, dito ako tumatapik sa alam ko sa binabasa ko Sa mga So, Magwayen, since kanina ka pa bro, na ano bro, ibigay naman natin sa ibang magtatanong bro. No, mayroon pa kasi ibang nagtatanong dito bro. Okay bro, Magwayen. Talagang Stay put ka lang dyan bro. At, stay put ka lang dyan bro Magwayen ay ibigay naman natin sa iba bro. Pag wala na magtanong, ibalik namin sa iyo bro, okay? Bro Magwayen? sige bro, sige bro. Sige bro, mamaya naman ulit bro Salamat sa oras mo bro. Dito naman tayo kay Jumula kasi merong baka magtatanong to. So, paano ba to i-ano? Bro Jando? Bro. Mag-unmute ka bro. Tanong bro. Yes, anong tanong mo bro? Tatanong, nanonood lang ako. Hindi ka magtatanong. Akala ko, Katoliko ka bro? Oo, Katoliko. Katoliko pala. Akala ko ibang sekta din. Sige, so Magwayen bro. Balik bro. Wala pala siya bro. Okay. Makikinig lang siya bro. Patuloy. Pwede rin magtanong dyan bro. Okay. Yes, sige Magwayen. Mamaya na Magwayen na magtanong siya. Sige bro, magtanong ka muna bro. Sa kanya ako magtatanong. Sa kanya ka magtatanong. Sige, bigyan natin ng chance. Sige. Inyo lagi kong kitabangan di ba? Okay lang po ba Brother Magwayen na tanungin ka? Oo, sige. Go ahead daw po. Dahil tumututol sasagutin ko yan. Ayon sa nalalaman ko baka mamaya puntosan nyo lang ako. Sabihin nyo, walang alam Hindi kayo na magaling. Bro, Magwayen, ito lang yun Ano mo na. Dahil tumututol ka na si San Pedro, hindi siya nakarating sa Roma. Ngayon, saan ba pinatay? Lugar. Saan siya pinatay na lugar? Si San Pedro. Si San Pedro, saan siya pinatay na lugar? Yan ang hindi ko alam, bro. So, ba't ka tumututol pala sa mga paliwanag nila ni bro, John Ray? Tumututol talaga ako. Ayon sa mga talata na binabasihan ko. Wala nga siyang pinapaniwalaan katotohanan bro. Wala siyang pinaniwalaan katotohanan. Ang isip lang niya kung ano yung tumatakbo sa isip niya. Yun ang pinaniwalaan niya. Kasi sabi niya kanina kahit sarili niya hindi niya pinapaniwalaan bro. Kaya mga reference. May mga referensya ako bro. Kaya nga tinututulan ko yan Ayan nakalista yan Referensya, ikaw lang sumulat. Paano nag-referensya yan? Ikaw lang sumulat. Sulat mo yan Unrated yan bro. Sulat nga. Unrated yan bro. Sulat mo, nag-reference. Ano ba yan? Yung mga verses ba yan? Sulat ko ba yan? Yung mga verses niya. Magiging scholar talaga to si Magwayen. Ayan. Nakakatawa ka talaga bro Kaya pumukwa ako. Hindi naman yan, sulat mo nga yan, pero yung mga verse niyan, talaga yan, yung sumasalansang talaga yan sa paniniwala nyo na kung babasahin nyo, bibigyan nyo ng contradict niyan, ang mangyayari niyan, magkukontrahan yung Biblia na paliwanag nyo at saka sa ibang version. Bro, ikaw lang kumukontra sa Biblia bro. Kanina ka pa kontra sa Biblia. Umamin ka na nga nagkakamali-mali ka Tapos ipaparatang mo sa amin yung pagkakamali mo. Wag naman ganyan bro. Pamimintang yan. Hindi makakapasok sa langit ang bintangero bro. Alam mo yan. Labag yan sa pangutos. Bro, ang punto nga natin bro kanina, kung nakarating ba si Pedro sa Roma, yon ang tinututulan Bro, kanina pa yan bro. Kanina pa yan na topic bro. Kanina pa yan na para tayong sirang plaka dyan. Sabi ni Apostol na Pablo, wag nang paulit-ulit sa aral. Move on. Kaya wag ka nang paulit-ulit dyan. Kanina pa nasagot yan. Hindi mo na pinaniniwalaan Useless, nonsense. Pag palagi nating inulit-ulit yung isang bagay na hindi mo naman pinaniniwalaan. Kahit ano pang pakita namin sa iyo bro, hindi ka rin talaga maniniwala. Kaya sayang lang yung laway. Next question.
Ang gusto nyo pala bro, kung ano yung sasabihin nyo, maniwala na lang ako sa paniniwala ko salungat. Paano yon? Kasi may Eh, binabas yan. ang problema dyan, hindi ka nga naniniwala kahit nga anong gawin namin, hindi ka naniniwala. Sasabihin mo, papaniwalaan ka namin. Hindi ka, kanina ka pa nga namin pinapapaniwala, ayaw mo talagang maniwala eh. Kahit nga nababasa na sa Bible, sa Oo. history, ayaw mo pa rin maniwala. Ikaw lang ang hindi nga naniniwala, kaya wala nang sense kahit ano pa yung sabihin namin sa bagay na yan. So next question naman, yung iba naman ang pag-usapan natin. Kasi nagpaulit-ulit na tayo dyan. Sa Biblia lang tayo kasi Biblia lang binabasa ko Hindi naman ako nagabasa ng mga history. O sige, Biblia tayo, di magtanong ka about sa Bible. Tanong-tanong pa ulit. Sige, ano yung tanong ko naman. Hindi, ako muna bro. Ito naman. Sa'yo. May tanong pala sa'yo si kapatid. May tanong sa'yo si kapatid. Yung mga na binabasa ba sa Biblia nila ni bro, tinututulan mo yan. Meron ka bang maipakita na yung salin na yan hindi tama, mali? Meron o wala? Ano yun bro? Para hindi ko mag-gets yung ibig kong sabihin Kasi yung binigay na salin sa iyo na Biblia, tinututulan mo dahil sabi mo mali yung nakasulat diyan. Ngayon, meron ka bang patunay na maling salin yan, yung Biblia na yan? Meron, wala? Hindi ko naman sinabing mali bro o yung pagkasabi at saka pagpahayag, doon kami nag-aanuhan, doon kami nag-aargumento. Kagaya niyan bro, na sinasabi ko na patunayan ko na hindi nakarating si Pedro sa Roma ayon sa sa talata ko. Ngayon, nung binasa ko na hindi siya nakarating dahil si Pablo yung inutusan doon, nag-counter sila. Yung counter nila, yung kay Pedro, kasi binasa ko na si Pablo yung apostol ng mga hintel, nagbasa din sila. Na meron naman nababasa na si Pedro nangaral din. Ang punto naman doon, makinig ka muna bro. Ang punto ko naman doon bro, hindi naman yun sa Roma, yung pagkakasabi ni Pedro doon nga na yung sa ano ba yon, anong talata yon na napakinggan ng mga hintel, hindi naman yun sa Roma sa Israelita, meron namang mga taga-ibang bayan doon Tanong ko Kaya bro, doon ako tumututol. Hindi Follow up naman yan pwede ipag-contradict yung mga talata sa Biblia. Kasi ang pagkakaunawa lang yan ang nagkukontrahan. follow-up question bro. May nabasa ka ba doon sa mga Gawa 15:7 na ano yon? Na Israel lang yon? Walang nababasa doon. Pero kung iisipin mo, hindi naman sa Roma yun Di sa Kung mga babaisipin sabi mo, mo, proclaim mo lang yan. kung iisipin nyo rin na sa Roma yun, self-proclaim mo lang din yun. Saan Diba? bang yung Katoliko? Sa Katoliko? O sa Roma, Katoliko sa Rome o o, hindi? o sa Roma. Ngayon, dahil nga tinutulan mo yon, yung binasa na yon sa Gawa 15:7, dapat meron kang patunay na may pakita sa amin na yun nasa Israel lang yon. Dahil kumukontra ka Ngayon, meron kang may pakita? Okay nga bro, ibabalik ko sa iyo bro, kasi wala akong ipakita. O ikaw, may pakita ka ba na sa Roma yon sinabi ni Pedro? Kitaan na ako, baka meron ka dyan na sinabi niya yon doon Yung mga sa talata 5:7 Bro doon John Renner. sa talata na sabi mo 5:7 ba yon? Pag nasa Roma yun. Paulit-ulit na yung topic na yan bro. Iyan na yan kasi paulit-ulit ka. Kanina pa sinagot yan. Mas binalik ka na naman. Wag na yan. Iyan na kung Kaya ito si nga Kevin Poryo. Kung magtatanong ba ito si Kevin Poryo, matahimik muna kayo bro Kevin Poryo, magtatanong ka ba bro? Bro Kevin Poryo?
Meron ka bang katanungan, bro, Kevin? Tinig, bro. Hello, hello. Yes. Hello, bro. Pwede i-on mo yung camera mo muna, bro. Ay, ano bro, nasa ano ako. Trabaho, gusto ko lang makinig. Pero kung yung protestante, pwedeng Katoliko ka rin? Oo, katolik ko. Katoliko ka rin pala. Sige, sige bro, magtrabaho ka muna dyan, bro. Inaano namin yung mga protestante kasi, no? Okay, okay. So, bro, Maguire, ano pa yung issue mo? Huwag na yung ano, bro, kay Pedro ba? Pabalik-balik na tayo doon. Sige. Ay, Wala ang pang tanong ko wala naman, pang pumasok na iba. Sige. meron bang batas si Kristo na sinira niya? Mayroon bang batas si Pedro? Si Kristo na sinira niya. Dito sa John natin babasahin ang ulat ni Apostol na Juan, no? Meron talaga siyang sinira, no? Dito sa John 5:17, John 5:18, no? Basahin natin. Meron siyang sinira dito no? Kung Ano yung sinira niya dyan, bro? dito, babasahin natin dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya ay patayin. So bakit pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin si Panginoong Jesucristo? Sabi niya Apostol Juan, sapagkat hindi lamang niya sinira ang araw ng Sabat. Sira talaga bro, sinira ang araw ng Sabat no? Kundi tinawag din naman ng kanyang sariling ama na Diyos, na siya ay nakikipantay sa Diyos. So dito napakalinaw na sirang-sira talaga yung Sabat ng mga Hudyo, ibig sabihin yung araw ng Sabado. Hindi yung pagsamba, kasi yung pagsamba hindi pwedeng sirain yan. Yung araw ng Sabado ang sinira dyan, ang ibig sabihin. No? Mababasa naman sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. So sinira talaga ni Panginoong Jesucristo ang araw ng Sabat, kapatid. Sinira niya yung araw ng Sabat? Yes. Malino naman doon. Nabasa mo naman 5:18 ng Juan. Sige, babasa. Sa English nga, alam mo sa English nga dyan bro, sa English, sa KJV, broken. Broken yan Ibig sabihin broken, talagang pulbos yan. Sabi dito, therefore the Jews sought the more to kill him because he not only had broken the Sabbath, talagang pag sinabing broken bro, basag talaga yan, sinira. Broken. No, para bang baso, broken na black. Talaga nababasa naman Tapos alam nga naman kukontrahin mo si Apostol na Juan bro, sinabi ng Apostol na Juan, si Apostol na Juan nagsabi niyan 'Di ba sinira niya ang araw ng Sabat? Yung punto ko bro, alin ba ang sinira niya? Yung araw ba ng Sabat o yung kautusan sa Sabat? Yun na nga. Yung araw ng Sabat ng sinabi. Yun ang araw ng Sabat. Yung in context yan doon sa in context yan sa sa Hosea 2:11 na ipapahinto ng Diyos ang araw ng pagsamba sa linggo-linggo, yung Saturday sa kanila dati nakahula yan na ipapahinto ng Diyos. Kaya yun yung sinira ni Panginoong Jesucristo. Hindi yung mismong pagsamba ang sinira, kundi yung araw kung saan sila nagtitipon sa pagsamba. Yun ang sinira. Kasi sa araw kasi na yun, kapag Sabat kasi, wala kang ibang dapat gawin. Kahit ka magdala ng banig, bawal. So, lahat yun bawal. Magpapagaling na may sakit, bawal. Ginawa ni Panginoong Jesucristo yan. Ibig sabihin, nilabag niya yung pamantayan nila sa Sabado. Kaya nga, sinira ni Panginoong Jesucristo ang Sabat. According kay Apostol na Juan, hindi naman sa amin galing yun. Apostol na Juan mismo nagsabi na sinira niya ang araw ng Sabat. At sana, wag mo nang kontrahin si Apostol na Juan, bro. Sinira niya yung ayon sa context. Yes, manababasa mo naman alam ka naman, iibahin mo pa yung binabasa. Sa pagkaintindi ko niyan kasi bro. Intindi mo lang yan, hindi yan pagkaintindi mo, Juan. Kung iintindi mo talaga Ang problema kasi dyan, bro, yung intindi mo, pinapaunawa mo sa tao. Kung ano yung nababasa mo sa Bible, yun na yun. Sabihin mo naman na intindi mo yun. Alam nga naman, tatanggapin namin yung intindi mo. kung anong babasa sa Bible, yun na yun bro. Yun na ba yun? Abay, natulang sinabi na nga ano ka ba? Ganun ba? Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy kayo?
Nag-enjoy. Nakakatuwa bro Jando kasi ang daming beses niyang namin nagkakamali siya. At ako nung nagbasa ng 18, be. Sige, basahin mo dyan. Tungod ni Ene, misamot hinoon og tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Ay? Dili lang ang tungod kay gilapas niya ang balaod. Balaod lagi, bro. Ay, bro, magwayen. Ang ipapahugay. Magwayen. Basahin mo yung Tagalog ng King James Version. Basahin mo. Basahin mo, bro. Nabasa ko, bro. Araw ng Sabat guys sa Tagalog eh. Hindi, yung Tagalog, bro, ng ano, Tagalog ng King James Version, bro. Basahin mo. Ano nakalagay? Paano to? Dito sa Biblia. Ibig sabihin, bro, nung sinira niya ang araw ng Sabat, damay ang mga kautusan doon na patungkol sa Sabat. Mga pamantayan ba? Oo. Halimbawa, bawal magpagaling. Yun ang point doon. Kaya nga nagpagaling si Panginoong Jesucristo eh. Bawal yun sa mga Hudiyo. Ibig sabihin talaga yung Sabado wala nang ano yun, wala nang solemnity. Mas maganda, simulan mo nung basa sa 1:5:1, makikita mo, meron doong pinagaling si Jesus. Meron taong pinagaling. Tapos, nung pinagaling niya yon, sabi niya sa tao, bitbitin mo ang higaan mo. Tapos, nung binitbit niya higaan niya, nahuli siya ng mga Hudiyo, na caught in the act siya. Ngayon, ang batas ng mga Israelita, kapag na-caught in the act ka, na lumalabag sa kautusan, stone to death ka. Stone to death. Kaya tinanong nila, yung ginagawa mo, bawal yan. Bawal yung ginagawa mo. Kasi araw ng Sabat ngayon. Anong sagot ng lalaki? Sorry sir, inutusan lang kasi ako. Kultura ng mga Hudiyo, kung sino ang nag-utos siya mananagot. Correct. Ay, sabi niya, inutusan lang kasi ako ng tao na nagsabi sa akin, bitbitin kong higaan ko. Ibig sabihin, yung paglabag ng tao na yun sa pagbitbit niya sa higaan niya, doon na target kay Kristo. Kasi siya ang nag-utos. Bitbitin mo yung higaan mo. Bawal sa Sabat yun. Ngayon, nang sabihin niya na inutusan lang kasi ako, so yung stone to death sana, hindi nangyari. Kasi ang reason niya kasi, inutusan lang siya. Sino nag-utos sa'yo? Hindi ko kilala yung nag-utos sa akin eh. So kanilang hinanap. Nang nagkita si Kristo at siya ulit, sabi ni Kristo, huwag ka nang magkasala pa, humayo ka na nakilala niya. Yung mga Hudiyo na nagtanong sa kanya, pinuntahan niya uli. Sir, kilala ko na yung nag-utos sa akin na bibitin kong higaan ko. Sabi niya, sino? Si Jesus na nag-utos sa akin. Anong ginawa ng mga Hudiyo? Si Jesus ang pinuntahan. Nang kanila pinuntahan si Jesus, totoo ba na inutusan mo ang taong bitbitin niya ang higaan niya? Anong sagot ni Kristo? Yung tatay ko hanggang ngayon gumagawa, pati ako gumagawa. Yun ang reason ni Kristo. At dahil doon, lalong pinagsikapan ng mga Hudiyong siya'y patayin sapagkat sinira niya ang araw ng Sabat. Sa paanong paraan? Doon sa yung lalaki, inutusan niya, bitbitin mong higaan mo, bawal sa Sabat yon. Naintindihan mo, Magwayen? Basahin mo yung 5:1 hanggang 18, malalaman mo ang konteksto. Paano nyo naman ngayon, bro, paliliwanag na araw nga ng Sabat ang sinira ni Kristo dyan. Sinabi nga sa Tagalog eh. Ano? Makinig ka. Sige, ano yung... Paano mo ngayon ipaliliwanag sa akin na araw nga mismo ng Sabat ang sinira dyan? Ibig sabihin, pag sinira, inalis, di ba? Wala na. Ay, mali yun, bro. Ang ibig sabihin ng sinira ang araw ng Sabat, pag sinabi sinira ang araw ng Sabat, ang meaning nun, nilabag yung kautusan patungkol sa Sabat. Yun ang meaning nun. Nilabag. So hindi therefore, ang essence doon, bro, hindi siya under. Kasi ang turo ng mga SDA kasi under siya sa Sabat. Kaya tumutupad siya sa Sabat, tumutupad si Kristo, di under. Pag sinabi tumutupad, under ka. Hindi siya under eh. Siya Lord of the Sabbath.
Lord of every day, Oo, even of the tama. Sabbath. O, eto pa, sabi ng mga SD, atin basahin yung Marcos ha. Atin basahin yung sinasabi doon sa Marcos 2:27. Tingnan nyo, anong sabi rito? Sabi ganito, Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. Ano daw? People were not made to be ruled by the Sabbath. Eh, ano nangyari sa mga SDA ngayon? All of them were ruled by the Sabbath. Pero hindi yan ang hindi yan ang sabi ni Kristo. People were not made to be ruled by the Sabbath. Ano yung karugtong niyan? 28. So the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. Lord of every day. Pero ang turo ng mga SDA, si Kristo ang Lord of the Sabbath. Tanong, sino ang Lord nyo sa Sunday? Ay, Lord of every day nga, oh. Lord of every day, even the Sabbath. Kung siya ang Panginoon ng Sabbath, hindi siya pwede under. Ang problema sa mga SDA, ang turo nila under siya kasi tumutupad siya. Di ba? Oh. Okay yan? Oh. Oh, yan. Yung ibig ko sabihin, bro. Ano? Yung ibig ko sabihin, paano mo maipapaliwanag sa akin na hindi, yung ibig ko sabihin, 'di ba sabi nyo, sinira yung Sabat. Hindi kami nagsabi si kung Juan sinira, hindi dapat bro, hindi kami ang nagsabi bro, si Juan ang nagsabi. Sinira niya ang araw ng si Juan. Sabat. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng sinira? Inalis ba? Ay hindi, mali, hindi pwede ialis 'yon. Ang ibig sabihin ng sinira ang araw ng Sabat, nilabag ang kautusan patungkol sa Sabat. 'Yun ang meaning nun. Oh, yun, tama. Oh, huwag ka magbigay ng sarili mong meaning sa amin kasi yung meaning mo mali. Tinatanong ko nga sa inyo, bro, kasi Ano? sabi nyo sa binasa nyo, inalis yung Sinira. yung araw ng Sabat. Oh. Nagtanong nga ako, bro, makinig ka muna, huwag ka muna sumapaw. Sapaw man ka tayo doon. Yun na Makinig nga. ka muna. Yun na nga sinira. Sabi ko, kung alin ba ang sinira, ang balaod sa Sabat o mismo ang adlaw? Sabi nyo, Pareho lang yun, ang bro. adlaw ayaw sa nabasa. Bro, O, paano ngayon yan? Inabanbawi yung pahayag mo, bro. bro, hindi bro, pareho yung bro. Ang tanong mo na yan, fallacy of false dilemma naman yan. Para mo lang kung tinanong sa akin, saan ba binaril si Jose Rizal? Sa Pilipinas o sa Luneta? Pareho yun eh, ano ba? Pareho yung sagot na yun. Ang meaning ng sinira ang araw ng Sabat, nilabag ang kautusan patungkol sa Sabat, yun ang meaning nun. Hindi magkaiba yun. Oh. Tama nga yun. Eh di, kung- Tama. oh, eh di- kanina sabi mo yung oh, araw. Ay, nako, yun na nga, ang meaning ng sinira, ang araw ng Sabat, ang meaning nun, nilabag ang kautusan. Kung nilabag niya ang kautusan, therefore, sinira nga niya ang araw ng Sabat. Ano ka ba? In other words, kapag magwayin, wala nang solemnity yung Saturday. Wala na. Kasi nga hindi na nirespeto ni Panginoong Jesucristo eh. Kasi dapat, pag Sabat talaga, Sabat. Pero dahil pinakitaan ni Panginoong Jesucristo ng pagdamag, ibig sabihin, wala nang solemnity yun. Wala nang halaga sa Diyos ang pagsamba sa araw ng Sabado. Wala na. Ang sa Panginoon, lahat ng araw. Panginoon siya sa lahat ng araw, hindi lang sa araw ng Sabado. Amen. Sige, balik ko muna sa paano inyo. yan, yung Marcos. Kaya nga bro, ang pinaka context magulo kayo kausap, bro. kami ang magulo, kasi papaliwanag lang kami. Paano? Sapaw kayo ng sapaw, hindi na ako makaporma eh. Hindi ba naman kasi kami nakasagot, hindi ka natapos sumagot. So, nagtatanong ka na, patapusin mo muna kami yung sumagot. Hindi pa nga tapos eh. Pag natapos kami, sasabihin namin next question. Masyado ka lang excited. Excited kasi masyado bro eh. Di ba? So, based sa tanong mo bro, wag mo nang kontrahin ng Bible. Ang ginagawa mo bro, babasa ka ng ibang salin, tapos ginagawa mo parang imamali mo yung sinabi doon sa King James version na
na English at Tagalog. Hindi, parehas lang ang konteksto niyan, bro. Parehas ang konteksto niyan. No, ang paglabag sa Sabat, paglabag yun sa kautusan ng mga Hudyo sa araw ng Sabat. Kaya wala nang halaga ang Sabat ng mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo kasi siya nga mismo 'di ba? Sinira nga niya yung momentum ng mga Hudyo sa araw ng Sabado 'di ba? So sana bro, kayo mga Christian kayo, wag na kayo dun sa pangingiling ng mga hindi Kristiyano kasi Christian kayo Next question bro. Sabi mo bro, gumagamit ako ng ibang salin. Ang pagbasa ko naman kanina sa Biblia nyo, balaod yung nabasa ko. Ang tanong ko sa inyo, kung alin ba ang sinira, yung balaod ba o yung araw ng Sabat? Parehas nga, sinabi ka na nga ni Brother John Joe, bakit parehas? Parehas. Patapusin mo muna ako bro. Sige. Ikaw, pasok ka ng pasok agad. Na nagtanong ako kay Brad Jando. Pero bakit hindi na nakikita yung mukha mo? Dapat naman, bro. Hindi talaga tayo magkasundo nito. Hindi yung mukha mo ba ipakita mo lang yung mukha mo. Yun ang ano ko, yung point ko kasi yung nakikita ka 3 O yan, sige patuloy sa tanong. Bro, malayo bro, mahina yung speaker. Mahina pala. Sige bro, magtanong ka na uli. Kasi pasok ka kagad ng pasok na sabi ko, tama naman yung tama rin naman yung sinabi ni Jando kasi kaso naglaban bawi lang siya. Sabi nyo, sinira yung araw ayon sa nabasa nyo. Ang tanong ko doon, kung ang balaod lang ba ang sinira? Binasa na naman ni Jando, pinahayag niya, tama naman yung pahayag niya na yung balaod ng Sabat. Ngayon, ang gusto ko namang itanong, dahil yon ang winala ni Kristo, yung balaod ng Sabat o yung kautusan sa araw ng Sabat, ibig sabihin na meron pang Sabat, meron pang pangingilin pa rin ng Sabat o ikapitong araw sa panahon natin ngayon. Meron Yes, pa, bro. wala na. Meron at tinawag nga ni San Pablo na other sa Hebrews 4:8-9, other day na siya, hindi siya the same day, no? Other day na siya, o another day na siya, hindi siya the same day, bro. Sa 4:8 ito sinabi ni Apostol na Pablo, for if Jesus had given them rest, wag ka muna sumapaw kasi hindi nakakapasok sa langit ng mananapaw. 4:8 ng Hebreo sabi dito, for if Jesus had given them rest, then would He not afterward have spoken of another day? Hindi the same day, another day na. So kung another day, hindi na yan Saturday bro? Kasi another na nga hindi ba? So ano yung another? Hindi na Saturday, Sunday na yun kasi another Kasi kung Saturday yun bro, dapat ang sinabi ni San Pablo, the same day. Kaso lang another day. So another day of Saturday is Sunday. Sa teksto mo bro, hindi mo binasa yung 9. 4:9 bro, pakibasa bro. Para naman malaman kung anong araw talaga yun. Another day nga yun. Sa 9, basahin natin sa 9 yung 9, basta pusin mo sa 9. Para malaman. There remaineth therefore a rest to the people of God. Mananatili pa rin ang araw ng pahinga. Pero ano yun? Sa 8. Tama. Kaya nga, nanatili yung araw ng pahinga, pero ano nga sa 8, another day, hindi the same day. Hindi mo naunawaan Napakalino dito, another day, hindi the same day, bro. Ano ang another day ng Saturday, bro? Pakisagot. Naunawaan ko bro, another Anong bro? day. Bro, magwayan, tanong ko muna. Nandito tayo sa Hebrews ngayon. Nabasa naman talaga dyan, another day. Ano ang another day ng Saturday? Pakisagot. Another day. Ano ang another day ng Saturday? Linggo. Thank you. Salamat. Diba? Intindi natin yung binasa mo kasi Bro Jared, good evening Bro Jared. May Hello. ba? Ang ganda ng usapan niyo, umaamin si Tatas. Maamin talaga siya. Kanina pa siya amin. Ayun, dalawa na kami. Dito na si Brother Jared. Sige, kayo muna Brother Jared. Mga tanong na Brother Jared, ikaw sumagot. Tapusin ko Ano muna. bang topic niyo, bro? Topic niyo, bro, Junri?
Ngayon, kaganina sa Pedro, ngayon, tinapos ko na kasi nabutata siya. Ngayon, sabat naman daw. So, ikaw ang umano sa sabat. Mga tanong niya, may tanong siya sabat. Tanong mo, bro. Sabat, ikaw lang naman nag-ano ng sabat eh. Tapos paano yung mga sinungaling bro, di makaakyat yan sa langit. Ay, ikaw, kanina ka pa nagsisinungaling, bro. Hindi ako nagsinungaling. Kailanman, never ako nagsinungaling. Ba't sabihin mo na ako yung nag-ano ng sabat? Ikaw lang Ikaw, di ba ikaw ang nagtanong? Oh, kanina kasi nagtanong siya, ano daw yung sinira ni Panginoong Jesucristo. Kaya sinagot ko, ang sinira niya ayon sa John 5:18, ang sabat. Ikaw ang nagtanong eh. Di ba ikaw yung nagtapik? Ako yung sumagot, ikaw yung nagtanong. Sasagot pa ako lang kung hindi ka nagtanong. Di ba yan? Nagtanong lang naman ako kung anong mga kautosan ng sinira ni Kristo Sige na, magtanong ka na bro, magtanong ka na. Hindi, magpapaliwanag muna ako. Oh, sige, magpaliwanag ka. Sige, wag ka nang umiyak. Sige na, magpaliwanag. Tatawa na Dahil yung viewers sinabi- natin, Bro Junzi. Dahil sinabi mo na another day, di ba? Dito sa, ano ba yun, 8, ibang araw, hindi ko na sana sasalitain. Katapos ang ibang araw. Kung didiretsuhin natin hanggang 10, may natitira pang ang isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Kaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang mga gawa, bro. Paano mo sasabing linggo yan, bro? Ikapito mga araw ng linggo. Paano mo? Sa kalendaryo, tingnan mo nga kung ikapito. Sige, iba papaunawa ko sa iyo, filosofiya yung pagpasa nyo yan eh. Hindi, biblical yan. Sophia, babasahin ko, papaunawa ko sa iyo, Exodo 28 hanggang 9. Ito ang utos ng Diyos sa paano tayo mangilin. No? Basahin ko sa iyo muna. Bro, nabasa ko Makinig ka muna, makinig. Wag manapaw kasi hindi mapupuntang langit ang mananapaw. Sabi dito, remember the Sabbath day. Okay? To keep it holy. Sabi dito sa 9, 6 days shall thou labor. So, 6 na araw ka magtatrabaho and do all thy work. No? 6 na araw ka magtatrabaho sa 10, but the 7th day is the Sabbath of the Lord. Okay? So, sabi ng Panginoon, 6 na araw ka magtatrabaho, ang pang-7, yun ang Sabat mo. Okay? So, sa panahon natin, bro, anong araw ka nag-uumpisang magtrabaho? Lunes, Pang-ilan ang Sabado? 6, Ano yung pang-7 mo? Linggo. Ano yung Sabat mo? Tingnan mo sa kalendaryo, bro. Tingnan mo sa kalendaryo kung pang-ilan ang Sabado. Huwag yung filosofiya, bro. Hindi yung filosofiya, utos yan. Kasi nandito sa'yo sa Biblia eh. Bro, utos yan. Utos yan. At ang utos, balikan natin ang utos. Sa 28-10 ng Exodo, ang utos ganito. Remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin nyo ang araw na pamamahinga at gawin yung banal. 6 days shall thou labor and do all thy work. 6 na araw kayong magtatrabaho at gawin nyo lahat ng trabaho nyo. Pero, ang pang-7 araw, ang siyang Sabat sa Diyos. No? Ang pang-7 araw siyang Sabat sa Diyos. Tapos, 6 na araw kayo magtatrabaho. Tinanong kita, sa kalendaryo at sa panahon natin ngayon, anong araw ka nagtatrabaho? Sagot ka ng direkta eh. Lunes. Okay. Ano yung pang-Sabado? Sabi mo. Pag-ilan yung Sabado? Sabi mo. Pang-6. Ano yung pang-7? Sabi mo. Sunday. Ano yung Sabat mo? Ikaw rin sumagot eh. Linggo. Huwag kaya ka sa araw ng Kristiyano. Linggo na ang Sabat natin kasi sa araw ng mga Kristiyano, ang linggo ang 7th day, kapatid. According sa utos ng Diyos at sa kalendaryo, ano ka ba? Hindi yan filosofiya lang, biblical yan. Filosofiya Bro Jared? bro. Kasi yung sign, bro, ginagamitan nyo ng filosofiya. Kasi kung titingnan natin yung kalendaryo. Anong filosofiya? Bro, binasa naman natin sa Bible. Paano filosofiya? Binasa natin sa Bible. Paano filosofiya? Biblical ngayon eh. Pakinggan mo muna ako, bro, ha? Sige. Pero wag mo sabihin mo na filosofiya kasi binasa naman natin sa Bible eh. Binasa sa Bible, tinanong kita, ikaw ang sumagot, hindi naman ako sumagot. Tinanong lang kita, ikaw nga yung sagot ng sagot eh. Yung sagot mo, pasok na pasok sa doktrina namin eh. Magkatoliko ka na.
Tama naman yung sagot. Tama Oh, naman yung salamat sagot kasi ko sa tama tanong pala mo. eh. Bro, tama naman yung sagot ko sa tanong mo eh. Ipapaliwanag ko eh. Sige, paliwanag mo. Sige, paliwanag Hindi mo. pwede na matapos kitang sagutin, masaya ka na kasi parang pinoprove ko na tama kayo. Hindi, magsasalita muna ako. Sige, magsalita ka. Tama yung sagot ko sa tanong mo kasi nagsasabi ka anong araw mag-umpisa ng trabaho? Di ba Lunes? O tama. O anong Sabado? Di ba 6? O 6. O ikapito Linggo. O pero titingnan natin sa kalendaryo, ang pangpitong araw talaga diyan Sabado. Mag-uumpisa talaga ang first day of the week Linggo, hindi Lunes. Sa tanong Sige. mo lang ako sumasagot, bro, pero hindi ako atitado doon. Sige. Wag kang masaya, bro, na Sige, naniwala tatanungin kita sa'yo. sa kalendaryo. Sa kalendaryo, Oh. ano ang unang araw mo sa trabaho? Oh, tama, Lunes. Ano yung pang-anim na araw mo sa kalendaryo? Oh, Sabado. Ano ang pang-pito mong araw mo sa linggo? O sa kalendaryo? Linggo. Nautal ka na, Linggo. O linggo. Oh, diba? Ano yung pang-pitong araw? Sabat o hindi? Ay, hindi yon Sabat. Kasi kung iintindihin natin yon, ginagamitan mo lang kasi ng Unang filosofiya. sagot mo sa akin, bro. Unang sagot mo sa akin kaganina, ang araw ng ang pang-pitong araw, Sabat. Sabi mo linggo pa nga yun eh. Tapos ngayon sinabi mo naman hindi yung Sabat ang linggo. Ano ba yung tama mong sagot, bro? Yung una mong sinabi na Sabat yung linggo? O ngayon na sinabi mo hindi Sabat ang linggo? Alin sa dalawa yung tama doon? Tama yung sagot ko, bro, sa tanong mo. Pero yung pamahayag mo, bro, mali. Paano mali? Ikaw yung sumagot. Hindi naman ako nagpahayag. Nagtanong ako, sumagot ka. Ano ka ba? Tama. Yung Hindi naman ako nagpahayag. Nagtanong lang ako sa'yo. Ano yung unang araw ng trabaho mo? Ayon sa utos ng Diyos, 6 na araw magtrabaho. Tinanong kita, ano ang unang araw mo sa trabaho? Sabi mo, Lunes. Ano ang pang-anim mo? Sabado. Tapos sabi ng Diyos sa Exodo 29, ang pang-pitong araw yun ang Sabat. Tinanong kita, ano ang pang-pitong araw mo? Sabi mo, Linggo. Tinanong kita, ano yung Linggo? Sabat o hindi? Sabi mo, Sabat. Tapos sabihin mo sa akin, mali ako, ikaw yung sumagot sa mga tanong ko. Ano ba yan? Yung ibig mo nga sabihin, bro, ginagamitan mga ng filosofiya. Kung gagamitin Bro, hindi natin filosofiya yung tanong yun. Nagtanong lang ako ayon sa Bible. Ikaw ang sumagot. din ako ayon sa tanong mo. O, di tama ba yung tanong? Yung sagot mo sa akin, tama yun, mali. Tama yung sagot ko sa'yo. Anong pinababatok ng butsi mo? Tama pala yung mga sagot mo na yung doktrina, doktrina na linggo yung Sabat. Tama naman pala yun. Anong pinababatok ng butsi mo? Literal tayo ngayon na ang trabaho Lunes naman talaga Okay. So ano ngayon ang Sabat ng mga Kristiyano? Ano ang Sabat ng mga Kristiyano dapat? Sabado, Linggo? Ay, Sabado. Sabi mo ganina Linggo. Alin ang tama? Sabi mo ganina Linggo o ngayon Sabado, alin yung tama? Hindi ko sinabing Linggo. Ano hindi? Bro, narinig ng lahat ng tao, bro. Narinig ng lahat ng tao na nakikinig sa atin ngayon. Sinabi mo, tama pa nga yung Linggo. Sabi mo nga, tama yun. Yung sabi mo naman ngayon, mali yun. Alin yung tama mo talagang sagot? Tama yung Linggo na Sabat? Or mali yung Linggo na Sabat? Mali ang Linggo na Sabat. So nagsisinungaling ka pala kaganina sa mga tao na tama yung Linggo. So tama yung sinabi yung Linggo. Yung tanong mo, bro, so tama yung Linggo na sinabi mo kaganina. Yung sinabi mong Linggo kaganina. Bro, magwayin. Yung sinabi mong Linggo kaganina, tama yun. Ay, tama yun. Tama yun. So mali yung Sabado. Ay, tama yung Sabado na ang siyang... Alin ang tama? Sabado o Linggo? Para sa'yo, alin yung tama? Sabado o Linggo? Ha? Sabado. So mali yung sinabi mo kanina na tama ang Linggo? Sa literal na tanong mo, bro, sinasagot ko lang tama yung sagot ko. Ako pa bilugin mo pa ulo ko, bro. Sasagutin talaga kita ng tama. Tama pala eh. So mali yung pangili nyo ngayon na Sabado. Ay, tama yung pangili namin na Sabado. So yung sinabi mo kanina, tama yung Linggo. Alin ang tama? Sabado o Linggo? Tama yung sagot ko sa tanong mo na literal. Literal yung tanong mo. Hindi. Alin ba yung tama? Ano ba ang tama? Sabado o Linggo? Alin ang tama? Sabado o Linggo na pangilin?
Sabado ang tama ayon sa Sabado. Biblia. Mababasa. Yung sinabi mo kanina na tama yung linggo na pangilin, mali yun. Ayon sa tanong mo, sinasagot ko. Hindi. tama yung sagot ko. Ang sinabi mo kanina na tama yung linggo na pangilin, mali ba yun o hindi? Mali yun. Mali yun. So nagsisinungaling ka kanina na sinabi mong tama yun. Ay, hindi ako nagsisinungaling. O di tama sagot yung ko. linggo. Tama yung linggo. Nag-umpisa ka sa Lunes. Hindi, tama ba yung linggo? Sabi mo, hindi ka nagsisinungaling. So tama yung linggo na Sabat. Tama ba yung linggo na Sabat? Ay, Hindi ka mali. nagsisinungaling, sabi mo. Mali pa rin. Mali pa rin, Brad. O di, Mali yan. nagsisinungaling ka. Sabado nga yung Sabat. Pwede rin. May tanong ako sa kanya, bro. Literal lang, hindi mo ako maano, Brad. Ay, alam ko yan. Bro, Ay, naku, bro, may natawa tanong ko ako sa iyo, kanya, bro. Ganito na lang, bro. Anong kalendar ang gamit natin ngayon, bro? Ewan ko, ano yan, Gregorian calendar. Yun, mag-alay mo, bro. Tama, Gregorian calendar. Ang tanong ko sa iyo ngayon, bro, ano ang pang-pitong araw sa Gregorian calendar? Kasi sabi mo, Gregorian calendar, at tama po yun. Ano ang pang-pitong araw sa Gregorian calendar, bro? Sabado. Ano Sabado? Ito, bro, basahin natin, bro, ah. Mag-umpisa lang kayo sa ano eh. Hindi, bro, ito, bro, hindi kami mag-umpisa sa kung ano nakikita natin. Tanungin natin si ChatGPT, bro. Ito po yung masasabi, ang sabi ni Mahirap. ChatGPT. Diyan kasi kayo Sabi tumatakbo dito, eh. ito po, ano ang pang-pitong araw sa Gregorian calendar? Ang pang-pitong araw sa Gregorian calendar ay linggo. Yan. Napakalinaw, bro. Sino yung paniniwalaan natin, bro? Ikaw o yung mga references, bro? Ay, paniniwalaan ko, nakikita ko sa kalendar, yung anong pagkakalagay ng numero dyan. Na tayo Yun ang magagawa sa iyo. paniniwalaan ko, bro. So next question na, bro. Nasagot na yung nasagot na yung about sa ano, nasagot na yung about bro, Magwayin, nasagot na yung about sa linggo. So next question na. Sige, next question na. Bro Jared, gusto mo bang sumagot, bro Jared? Ano ba ang tema nyo sa Sabat, bro? Walang tema to kung ano lang itatanong niya. Walang tema to. Walang tema. Kung ano yung itatanong niya, yun ang sagutin mo, bro Jared. Ikaw naman. Sige, tanong, bro. Ano niya? Sige. Bro Jared, ito yung tanong ko ha. Yung bang holy water, ginagamit pa rin ba ngayon? Hanggang sa panahon natin ngayon? Sa anong paraan ginagamit yung holy water? Unang-una sa exorcism, sa pagpapalit ng demonyo, gaya mo. Dahil yung ama mo, sabi sa 8:44 ng 1, kayo sa inyong amang Diablo. At isa dun sa anak ng Diablo, si Ellen G. White, dahil bula ang propeta si Ellen G. White na pinaniniwalaan mo eh. Bakit? Bawal lang Diyos yung pinagagagawa, gaya ng nasa 2:12 ng unang Timoteo, na hindi ko pinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pumupuno. Ngayon, sabi De, sa bro, inyong Seventh-day lumalayo Adventist ka sa ating ano, bro. Nakikinig ka ba, bro? Teka, kasi sumasagot pa, Magwayin. Bibigyan ka naman ng panahon mamaya eh. Sumasagot pa siya eh. Sige. Tama naman yung sagot niya, bro. Yan mo. Yung ano kasi niya, bro eh. Yung sagot ka, bro. Mali, bro eh. tatanggapin ko yung sagot ko. Mali pala ang sagot ko. Sagit lang, pakinggan mo muna ako. Patuloy. Kung tatanong ka, pakinggan mo yung sagot ko. Ito nga sagot ko, yung holy water ginagamit para sa demonyo at para sa mga anak ng Diablo gaya ni Ellen G. White na kinatuparan ng 8:44 ng 1 at 2:12 ng unang Timoteo. Ngayon, bakit sinabi na si Ellen G. White ay anak ng Diablo? Bawal nga ng Diyos ang pinagagagawa. Dahil ang sabi ng Apostol Pablo sa 2:12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot ng babaeng magpuno. Ngayon, basahin natin ang Seventh-day Adventist belief nyo, tapos tatanungin kita. Ngayon, sabi sa inyong Seventh-day Adventist belief in 27 fundamental doctrines na isinulat ng mga Bible scholars at ng mga pastor ng Seventh-day Adventist sa page 224, sabi, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of Seventh-day Adventist. Ngayon, ako naman magtatanong sa iyo, sino ang mas matalino? Si Pablo na nagsasabi, hindi ko pinahintulot babae magpuno, o si Ellen G. White na ayon sa inyong libro, nagpuno? Sagot. Iho, lumalayo ka sa tanong ko, Iho. Sagutin mo muna yung sagot, yung tanong. Sagutin yung tanong niya. Alam ko hindi mo alam yan, bro. Sagutin mo yung Huwag kang tanong mo, lalayo. bro. Sagutin mo yung tanong niya, bro. Huwag ka sagutin mo yung tanong ko.
Pasok ka ng pasok, wala ka naman sa tema eh. Hindi, sinagot, Bro Magwayen, sinagot niya yung tanong mo. Ngayon tinanong ka niya kung ayon sa Bible, sino ang mas tama? Si San Pablo ba na pinagbabawalan yung babae na mumuno? O sa reference niyo na pinuno niyo talaga si Ellen G. White? So, sino ang mas matalino daw? Si San Pablo o kayo? Sagutin niya muna yung tema ko. Wag ka Sinagot na muna- bro, sinagot na yung ano. Sinagot na. Diba? Hindi pa nga ako tapos sa tanong ko eh. May mga Moderator. follow-up ako eh. Sagit lang po. Parang Tanan. ang ganda-ganda ng usapan Hindi, natin. sinagot naman ka bro, Magwayen, sinagot ka na ginagamit ngayon yung isa sa paggamit ng holy water, pagpapalayas ng demonyo. Sa mga kaparian namin, pinapalayas nila yung demonyo. At kinunik niya ngayon na yung aral nyo, aral ng demonyo, na dapat talaga kayo ma-exercise. Sagutin niya lang. Oh, yun, bro. Hindi Ang pa tanong nga ko ako sa kanya, tapos eh. napakaliwanag. Ngayon, kung ayaw ng sagot ko, isa lang ang ibig sabihin niyan. 4:4 ng ikalawang Korinto, 8:47 ng 1, hindi sa Diyos to, anak talaga ng diablo ito. Bakit? Dahil sabi ni Juan sa 8:47 ng 1, yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Sinagot ko na may salita ng Diyos. Kaya ang sinasabi ko sa kanya, sinong mas matalino? Yung founder ninyo at yung mga Bible scholars ninyo na ang sabi, ang puno ninyo si Ellen G. White o si Pablo na nagsasabi, hindi ko pinahintulot ng babae magpuno. Sumagot ka lang ho, Tatang. Huwag ka magpapatutsada. Nasagot ko na yung tanong ko. Ayaw ko lang. Hindi ako nagpapatotsada. Doon muna tayo sa mga tanong ko. Huwag ka munang lalayo. Lumalayo ka eh. Mamumuntos ka lang, iho Sumagot eh. muna sa tanong ko. Ang tanong ko sa'yo, Iho, huwag ka sino munang ang mas mamumuntos. matalino? Si Pablo o yung mga Bible scholars nyo gaya ni Bacalares Kuno? Na ang sabi, ang puno ninyo ay si Ellen G. White, samantalang ang sabi ni Pablo, 2:12 hanggang 11 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot ng babae magpuno. Sumagot lang kayo, sinong mas matalino? Hindi, Para matigil kanino ito. bang programa to? Akin o sa inyo? Hindi, tinatanong ka kapatid, tinatanong ka. Counter ano yan, counter question Hindi pa nga yan. tapos doon sa akin. Hindi naman kasi ito debate, bro. Hindi naman ito formal debate na ikaw lang yung magtanong. So, pwede kasi kami magtanong Hindi dito. naman to- Abi, kanina, tanong kami ng tanong sa'yo. Sinasagot mo naman. Ba't din mo sinasagot si Jared ngayon? Sagutin mo, sino ang mas matalino daw? Yung mga scholar niyo na pinapahintulutan si Ellen G. White mamuno sa iyo, si San Pablo, na ipinagbabawal ni San Pablo mamunong babae. Sino ang mas matalino? Si Pablo, yung mga scholar niyo. Doon muna kami sa tanong ko, bro, para matapos tayo. Sinagot na nga niya, bro. Tapos kinunik lang niya yung pamuno ni Ellen G. White. Mahirap yan. Mamumuntos lang kayo niyan eh. Alam Di ko tinanong yan, lang niya, ano ba talaga? Sino mas matalino? Yung mga scholar niyo o San Pablo daw? Tanong lang naman yan. Ang tanong ko muna yung sagutin niya. Huwag ka muna lalayo. Ayaw sumagot mo, Jared. Aral nyo, hindi yan kapaniwala yung aral nyo. Sabi nyo kasi, ang sabi kasi ng libro ninyo, si Ellen G. White, yung Seventh-day Adventist Belief, page 224, ang founder nyo inaamin ay si Ellen G. White. Dahil ang sabi ni Pablo 12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot na biging founder ang babae. Paano? Sino ang mas matalino? Yung mga Bible scholars ninyo, kasama yung 3A Media, at si Bacalares na ayaw lumaban ng diskusyon, o si Apostol Pablo na nagsasabi na hindi ko pinahintulot ang babae founder? Sino mas matalino? Sumagot ka lang. Bro, parang sirang plaka ka niyan, bro. Hindi pa ako tapos. Di, tanong sino, bro? Ang tanong sino? Sasagutin mo, bro, Magwayen. Pagkatapos mong sagutin yung tanong, magtanong ka na uli. Sabihin mo na lang, bro, na hindi mo alam sagutin. Hindi yung marami kang paiwas-iwas eh. Umiiwas ka eh. Sinagot na nga, bro. Sinagot na. May Sige, bro, Jared. Ako na lang muna magano Jared kasi hindi siya nakikinig sa'yo. Sige, ano yung tanong mo, bro, Jared? Bro, Magwayen, ano yung tanong mo? Ang sabi niya, ginagamit daw sa pangano. Saan mababasa na ginagamit sa pangano ng demonyo yung holy water? Yes, bro. Ginagamit ng mga kaparian namin ngayon yan, bro. Ginagamit yan sa mga kaparian namin ngayon. Next question. Yung holy water? Next question. Ginagamit ng mga kaparian namin yan. Next question.